So, sagutin natin tong question na to. Na-message to sa akin sa page. Yun nga lang, hindi ako makareply sa inyo. So, some message on my Facebook page is nababasa ko and sometimes hindi dahil nga busy ako. So, ito namang message na to is gusto ko sanang sagutin. Yun nga lang, unavailable ang messenger niya. Yung message niya is, "Good afternoon po, madam. Di po ba kayo yung admin sa Popo?" Yes? Nagtatanong lang ako kasi yung kakilala ko sa Popo, ayaw siyang i-release. Kung i-release naman daw siya, kailangan magbayad siya ng 500 coins yata. Humingi siya ng tulong sa health center ng Popo, pero kahit yung health center, wala din nagawa. Anong may papayo niyo sa ganun sitwasyon? Salamat. So, regarding dito sa questions mo, of course, lagi ko sinasabi to sa aking live, which is I'm doing live every 9 p.m. My user ID is 79170. I'm doing live every Tuesday hanggang Saturday. And ang pinaka-solusyon kasi dyan is kailangan nyo mapapayag yung agent. Okay? So, some agents are no release policy, which means love wins talaga kayo till death do us part. So, hindi ka makakalis dahil nga no release policy siya. So, mangyayari niyan, kung sakali man pong itong agent nyo is offering this, yun nga, yung condition na yun na kailangan nyo magbayad para i-release kayo, pwede nyo i-grab yan. Para na sa ganun, talagang maghiwalay na talaga kayo ng tuluyan. Pero yun nga, kung hindi mo nga afford yun, try mo makipagtawaran sa kanya. Diba? Para na sa ganun, ma-reach mo yung kaya mo na ibigay, tapos makalis ka din sa agent na yan. Regarding kasi doon, may mga agent po kasi na nagre-release, meron naman pong hindi. Tapos may mga agent din na may mga conditions. Depende po, okay, kung ano po yung rules ng agency nila. Which is, wala magagawa dun si Popolive. Kasi po, kung ano yung kagustuhan ng agency, yun po yung masusunod. Okay? That's the rules that Popolive follow. Kung ano man po yung kagustuhan or rules ng agency nila, okay, kung no release po, no release. And then, kung sakali naman po sa sitwasyon na to, ayun, sabihan mo dun sa friend mo, mag-pay siya ng ganon, para nang sa ganon makaalis siya. Kasi ibibigay ko sa inyo yung mga samples kung ano yung mga pwedeng gawin ng agent ninyo para ma-release kayo. Halimbawa, nag-apply kayo ng quitting. Tapos, in-ignore niya yan for 7 days. Automatically, by 8 days, si Popo Live na po mismo yung magre-release sa inyo. Pero, kailangan in-ignore niya to. Pangalawa, ni-reject niya to. Maaari kayong makapag-apply after 30 days po ulit. Paano kung i-reject niya ulit? Di ganun pa rin yun. Okay? So, stay pa rin kayo sa agency na yun. Pero kung sakali pong nireject niya yun at nagbago yung isip niya, she has 14 days or he has 14 days para i-release kayo kasi may makikita pa rin siyang button doon ng pang-release sa inyo. And then, dito sa step na to, minsan yung iba talaga nalilito talaga dito, yung hindi ka lang magbukas ng Popo Live mo for 30 days, automatically release ka na ng agent mo. Hindi. Hindi ganun yun. Okay? May tinatawag po kasi tayong remove button sa part ng agent. Okay? Na kung saan itong host na to, pag hindi po nag-open ng Popo Live for 30 days, maaari niya po itong i-release. Okay? Gagana po yung remove button. Pero kapag itong host na to is active, kahit anong click niya sa remove button, itong host na to hindi po makakalis sa kanyang guild. Meron din po doon na kung sakali itong host na to is hindi pa tumatagal ng more than 7 days sa inyong agency, ay maaari niya ding i-remove gamit yung remove button. Tapos, kung may GC siya with all admins sa WhatsApp, pwede niyang ilagay yung user ID ng host niya, tapos sabihin niya na, itong host na to gusto kong alisin sa guild ko. Then, tsaka kami a-action. Tapos, pwede siya mag-message din sa help button na itong host na to is gusto kong alisin sa guild ko. Ganon. So, sa madaling sabi, agent nyo talaga yung may way para i-release kayo. So, halimbawa, nag-pay kayo dun sa agent na yon, tapos hindi kayo i-release pa rin upon sending your gift or kaya points or coins para i-release kayo, pwede nyo i-report yun. Tapos, ang mangyayari doon sa agent na yon, mababan po siya. Pero ang kailangan ng compliance doon is kailangan ibalik yung coins or points po doon. Tapos, pwede rin talagang, ang gawin niya is i-release talaga kayo. May dalawang option siya doon. So, minsan, ginagawa po nun is binabalik po ng agent yung binigay. So, kung ayaw kanya i-release, ganun pa rin po yun. Hindi ka pa talaga makakalis sa guild. So, as much as possible talaga, dapat is kausapin nyo na matino tong agent na to. Tapos, dun sa mga agent naman na yon, okay, wag naman din kayong kupal. Na alam niyo na if this host is asking politely para umalis sa guild niyo,
di i-let go nyo na. Diba? Marami namang agency na, alam niyo yun, na maaaring gumukup sa kanila. Alam kung pasaway yan. Hayaan nyo sila mapunta doon. But of course, kayo yung bumuo ng agency ninyo, so kayo yung makakapag-decide kung ano yung policy na meron kayo. Kahit anong sabihin ng ibang tao dyan, kung ano yung decision ninyo, okay, kayo masusunod. Kaya sa mga host dyan, bago kayo sumali ng agency, kilalanin nyo kung sino yung papasukan ninyo. Mas maganda kung merong refer sa inyo. And another thing naman din po is, huwag nyo isipin na pag pumasok kayo sa agency na to, sasahod kayo na malaki or kikita kayo na malaki kasi hindi sila palabigasan. Hindi sila bangko na magbibigay ng salary ninyo. Of course, you need to work out on your account. Okay? So, wag lang kayo sali ng sali. Okay? Alamin nyo rin po yung rules and of course, ayusin nyo rin yung trabaho ninyo. Ayusin nyo rin yung pagla-live ninyo. Mag-ipon kayo ng points, ha? So, ayun yung sagot doon sa katanungan na yun na kung saan kailangan nyo talaga ng desisyon ng agent. So, kung mapapayo ko lang doon is try to communicate and try to convince this agent. Kung meron man siyang binibigay na condition, try to accept it. Parang sa ganon, nakalis na kayo kung gusto nyo talagang umalis sa guild na yan. Pero kahit saan kayo pumuntang guild, kung tamad kayo, hindi kayo kikita. Okay? Palipat-lipat nga kayo ng agency, tamad naman kayo. So, paano kayo kikita nun? Iloko nyo lang sarili ninyo. So, may agency man kayo or wala, of course, kikita kayo kay Populive. Kung problema nyo lang yung agency ninyo, edi continue your account. You can still earn with or without permission of that agency. And of course, your account, kayo po yung magsasahod po niyan, kayo po yung magka-cash out po niyan, hindi nyo kailangan ng agent ninyo. So, try to focus on the positive side na, of course, self-withdrawal tong application. Yung agent nyo, malay nyo, magbago yung isip niya, i-release din kayo. So, yun lamang po, yun yung kasagutan ko regarding on this concern. Actually, nagawa ko na ito ng tutorials before, pero tingin ko, hindi nyo pa ata nakikita yon. Pero try nyo i-scroll sa aking YouTube channel. Just search Tita Laika Vlog. But of course, next pin ko na yan ngayong video na to. So, watch and pakinggan nyo maigi kung ano yung mga sinabi ko. Kasi baka mamaya, yung mga sinabi ko, i-twisted ninyo. Alam yun? Kung anong isipin ninyo, baka mamaya mali yung pagkakaintindi nyo. Malinaw po ang pagkakasabi ko. Kaya nasa inyo kung paano nyo uunawain ito. So, kung may mga further questions kayo, you can visit my live. My user ID is 79170. So, I'm Lily Cruz on Papa Live. So, you can visit me. So, by the way, don't forget to follow me or like and page my other accounts, social media accounts. Just search Tita Laika. So, kung may mga tutorials kayo na gustong gawan ko, just comment down below sa mga videos ko or kaya naman is message nyo ako or kaya naman pumunta kayo sa live ko, magchikahan tayo.